Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-backyard. So, dito tayo sa gawaan sa ating production area ng mga incubator. Ipapasilip ko lamang po sa inyo kung anong dahilan kung bakit hindi na tayo madalas makapag-upload ng mga video, no? So, na-focus tayo dito sa ating munting negosyo, incubator manufacturing, no? Ito po, break time ng ating mga manggagawa, no? So iikot ko lang po kayo. Wala namang masyadong gawa ngayon, gawa ng cutting boards pa lang po itong mga to, no? So yan, bultuhan kasi kung magpagawa tayo dito para nasa ganon minsanan yung calibration. So yan, ito yung mga units natin, iba-iba. Merong small to medium hanggang large capacity, depende sa kailangan nyo. So pwede kayong magpagawa ng hanggang sa pinakamaliit hanggang sa naiisip nyo pinakamadaming capacity na pwede nyong magamit, no? So ngayon, habang wala yung mga gumagawa natin, eto, magpapakain muna tayo ng mangilan-ngilan na lang na alaga natin dito, no? So libangan na lang to. Hindi ko na sila masyado pinapadami pa dahil mahirap din magpatuka, no? Mahal din ang feeds. So yan, at least may libangan lang tayo. Hindi lang nawawala yung mga alaga natin dito sa ating backyard, since dyan naman tayo una nagsimula, no? So yan na lang yung mga breeders natin dito. So yung mga product natin na produce ng mga breeders natin ay upgraded na po, no? Mixed breed, kumbaga chop suey kung tawagin nila. At ito po yung mga meat type and egg type din, dahil nga yung mga parent nila ay may characteristic na for layer and meat production, no? So yan, ito yung inasal type kung tawagin po, no? So mas malaki sila compared sa ating mga native chickens. Kaya mas prepared ng iba na ganito yung alaga. Since yung mga native kasi, kahit napakain ka ng pakain, ganun pa rin at maliliit lang yung mga meat nila, no? Unlike sa mga upgraded natin, ito yung inasal type, malalaki yung ating mapuproduce na karne, no? Within 2 months, papalo na sila ng mahigit 1 kilo kung maganda yung alaga ninyo. So yan, ito mga yan, yung mga chickens natin na yun, 2 months pa lang po. So nilagyan ko lang ng net para hindi sila makawala. So yan, ito yung ating mga, marami pang nakawala. Ito mga to, ito lang yung nandito sa ating range area. Madami pa doon sa labas, hindi na natin mahuli, no? So, susunod, papakita ko sa inyo once na makulong natin lahat. So, yan na lang yan. Namatay yung ating rooster na, yung breeder natin na Brahma. Kaya sinama ko na dito yung mga Brahma nating iba para hindi naman sayang. Makapag-produce pa rin tayo kahit na mixed breed na. Pero hindi ko na ina-out yung mga ganyan. Or kung i-out man, maging honest lang tayo sa mga bibili na, kasi yung iba, porket merong balahibo lang sa paa, sinasabi na nila Brahma, no? So, yun po ay maraming dapat ma-identify nyo yung pure breed sa hindi, no? Hindi po ibig sabihin na may balahibo sa paa, Brahma na. Yan po, yung mga mapoproduce ng mga mixed breed natin ng Brahma is may balahibo pa din sa paa, since mas mataas yung dugo or mas malakas yung dugo ng Brahma kasi sa ibang breed ng manok, no? Ayan, kaya nyo po, no? Napakain na natin sila pero gutom pa rin. Kaya ganyan, kaya mina-maximize ko lang po yung production natin ng mga sisiw. Yung iba, binibenta na natin kaagad. Tapos yung iba, kinikip natin, ano? So yan, 3:00 na ng hapon. Break time na naman ng ating mga tao. So, mas gusto ko na nagre-record kapag
break time nila or wala sila dito para hindi tayo makasagabal sa trabaho nila, no? So ito yung gawa nila ngayon. Kanina wala pa mga butas yan. So kapag butas-butas na sila, ayan, no? Ito yung pinakamaliit natin capacity. Ito yung 50 hanggang 60, no, sa mga chickens. Ayan. So sa mga interesado po na magpagawa, kahit na chain operated, gumagawa tayo niyan, no. Ito po yung mga manual natin na pinakamaliit na capacity, made of marine plyboard na yan ang gamit natin. Ayan, kaya makakasigurado kayo na matibay yung ating unit, no. Tatagal at sigurado naman kayo na proven and tested na po. So ayan, ito yung ating 200 plus na capacity. Ayan, 212 capacity, 24. So ito naman yung 136 capacity natin. Ayan, no? And then ngayon, ito naman yung ating kinakalibrate. Ito po ay bound to Mountain Province, Sagada. Ayan. Importante po na malaman ng isang maker yung lokasyon nyo or inyong lugar para alam ko po kung anong may advice din, no? Malaki po kasi ang factor ng lugar natin sa pag-incubate. Hindi lang po basta-basta nag-incubate kasi iba-iba kasi ang humid ng bawat lugar, no? So ito po yung ating 224 capacity. Ito yung ating hatcher. Hindi na mangangalawang yan kasi plastic coated na siya, no? Matibay naman yung ating hatcher. Ito, lalagyan nyo ng tubig. Depende nga po sa lugar, no? So may mga lugar na mataas ang humidity kahit na hindi natin nilalagyan ng tubig. So yan, lalo na pag malapit po kayo sa dagat, yan, mataas ang humidity dyan. Kaya nga dapat malaman ng maker, no? So yan, good to go na to. Mamaya papaship na natin. So yan yung details natin. Sa mga interesado, mag-message or tumawag lamang po kayo dyan. So after natin ito makalibrate, at least 3 hours pa, no? Babalutin na natin to, then good to go na, no? So yan. Tapos ito yung mga maliliit na, ito na yung pinakamaliit natin na capacity ng fully automatic, no? Ikot ko lang muna po kayo sa gawa natin. Ayan. Yung winawiring natin dito ngayon, yan yung pinakamaliit na capacity ng fully automatic natin na 136 capacity. So binaba ko yung mga tabing dahil sobrang lakas ng ulan, maanggi. So yung mga wiring natin sensitive yan, kaya dapat sinisafety natin, no? So yan, bukas ito 5 unit na 3 fully automatic, 2 manual, papaship natin bukas, no? After natin makalibrate ngayon buong magdamag, hanggang bukas ng umaga, good to go na din, no? Sa mga interesado, mag-message lamang po kayo sa detalye na nasa ibaba. Happy farming and happy breeding po sa ating lahat.